nagsabi sa akin, baka raw bastos yung pamagat. Paano naging bastos ang salitang libog? Alam mo nyo, ang libog sa pera, pag in-English nyong diretsyo, ang ibig sabihin yan, the last for money. O anong bastos doon? So, ito po ay direktang ugnayan, tahasang usapan, maisog na pananaw, ang libog sa pera. Ito po ay patungkol sa matagal na po natin itong isinisigaw, hindi ba? Tila nung una, walang naniniwala nung aming nilahat yung anomalya, unconstitutional, invalid, immoral 2025 national budget. 2024 pa lang ho, winawalang hiya na nila tayo. Diba yung akap na yan, kung sino man na nag-imbento niyan, suhol po iyan eh. Ang tungo ay para sa 2025 midterm election. Tapos, feeling nila, kontrolado na nila ang lahat ng mainstream media. Dahil yung mainstream media, wala pong ginawa yan kundi pag-usapan yung intelligence funds noon ni Vice President Inday Sara Duterte na sinabi na mismo ng tatlong malalaking institusyon sa Pilipinas. Unang-una na ang COA. Walang irregular na nakita doon sa paggamit ng intelligence funds ng Office of the Vice President. Sinundan po ito ng unanimous decision ng Korte Suprema. Sinabing unconstitutional yung impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At pangatlo, yung talagang naglibing na dito ay ang Senado. Senado ng 20th Congress, hindi ng 19th. Senado ng 20th Congress. Sinabi nga, in-archive dahil unconstitutional. So tapos na po yung usapin kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon naman, ang pag-usapan ho natin, sino ba talaga ang may dapat na malaking pananagutan dito sa lumalabas na talamak, higit talamak, at talagang malalang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kanya po yung ating pamagat ay ang libog sa pera, the last for money. Ang libog ho ng mga korap na nasa gobyerno at korap na kontratista, hindi yung makapagsilbi at makapaghatid ng tamang proyekto para may angat ang buhay po ninyo. Ang libog ho nila ay sa korupsyon, sa pera nating mga Pilipino, sa pagnanakaw. Yan ho yung ating pag-uusapan ngayon. Kay Marilu Lapus, good afternoon, Attorney Vic. Mabuhay po kayo watching from Singapore. Maraming salamat. Kay F, ganun din. Kay, sino pang nandito? Si Rear Mir VC. Luz Marie. That's true, Attorney Vic. Libog at ganit sila sa milyong-bilyong pera. Tama po yun. Kay Mercado Cati, hi. Watari the Wonder Boy. Hi, Watari the Wonder Boy. Kay Arnaiz B. Cris. Kay Lloyd Castañares, shared na po in groups. Maraming salamat, Lloyd. Kay Dalia Osorio, watching from Dubai. Maraming salamat sa inyo. Hope to see you there also soon in Dubai. Kay Caroline Astronomo, watching from California, USA. God bless and more power to your channel. Maraming pong salamat. At si Johnny, like and share na po. Johnny Kikuchibara, maraming salamat. Kay Danny Osorio, watching from Hong Kong, si Mas Salvador. Maulan po ngayon sa Hong Kong. Pag nanonood po ako kanina ng international news na lang po pinanonood ko dahil yung local mainstream media, kompormisado na po yan, wala tayong mapupulot dyan. Paisa o si Aling Vicky watching from Hong Kong, si Mark watching from Dubai, si Orjali sa Aimee, ang dami pong nanonood, marami pong salamat. Yung nasa YouTube po, sana yung mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe, at yung sa Facebook po sana ay mag-react, mag-like, mag-comment, mag-share at mag-follow. Marami pong salamat. Kaya Supra, ikaw po, Attorney Vic, talaga slate ang tunay na nanalo sa halalan. Alam po ninyo, ayaw tayo talagang panumpain dahil ay takot sila doon sa maniningil at magpapanagot sa kanila. Sige lang hindi naman tayo, ganyan lang ang barahang ibinibigay sa atin ngayon ng buhay. Harapin lang natin
sapagkat for every day na tayo po'y nabibigyan ng buhay, pagkakataong bumangon, ibig sabihin hindi pa po tapos ang ating misyon sa mundo at meron pa po tayo mga mahalagang gagawin. Samahan po ninyo ako, magsama-sama po tayo para sa interes at kapakanan ng mga Pilipino. Maraming salamat kay Koki. Good morning, Attorney Vic Rodriguez, our Senator watching from Leyte. Marami pong salamat. Kay Roy Deo Belmonte Orteliano, maayong ugto, Attorney Vic, maayong ugto, Henry G. Salingay, Marlon Cañeda, Bing Sanchez, marami pong salamat. Arky 24, Jennifer Pacheco, kay Ann Orias, kay Art Yoterio, kay Marilyn Vicente, watching from Taiwan. Mabuhay po kayo dyan sa Taiwan. Makakapasyal din po tayo dyan pagka medyo lumuwag-luwag ang ating pong schedule. Sa Cebu naman, ang Camotes News, Tommy, watching from Camotes Island, Cebu. Ang aking kababayan, ang aking kabalin, Arnaiz Chris, taga Mabalacat, Pampanga pala. Kay John R.D. watching from Calgary, Canada, mabuhay kayo. Kay Antonio Salazar, kay Gemma Guarin, kay L. Uy, watching from Davao City. Yung Davao City, by the way, Davao City, speaking of Davao City, yung ating pong mga kababayan, alam ko naghahanda na kayo, yung nasa ibang bahagi po ng Mindanao. Sana ay suportahan po nyo, bukas po ito. 5 buwan, isang sigaw, free Duterte, free Tatay Digong. Bukas po iyan, magsisimula ng alas 5 sa Davao City. Yung mga nasa Davao, yung mga karatig lugar, suportahan po ninyo. Iparinig natin ang ating nagkakaisang tinig. Palayain ang taong wala namang kaso. Palayain ang taong wala namang kasalanan. Palayain ang taong mahal na Pilipino. Palayain yung ating dating Pangulo na binastos ni Vice Ganda. Tuloy-tuloy ang ating pag-boycott sa taong yan. Pati sa McDonald's, hanggang di sila humihingi ng public apology or distancing themselves from this fellow named Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. But kung i-issue ka ng public apology, welcome ka sa Davao City bukas, kasamahan pa kita kung gusto mo. Pero hanggat hindi ka humihingi ng totoo at sinserong dispensa, i-boycott natin ang nambastos kay Tatay Digong na ang pangalan lumilingon sa palayaw na Vice Ganda, pati na ang McDonald's, mga taga Davao, wag ho kayong mag-McDonald's, McDon po kayo, mag-Jollibee, mag-Andox, mag-Waxis po muna kayo dyan. Si Che Andrada, good morning po from Taiwan. Kay Maribel Santos, watching from California, USA, good evening. Kay Rhea Aguilar Dagupan, marami pong salamat. Yung iba po, basahin ko po mamaya yung si Margaret Magsaysay, yes po, Attorney, boycott McDo. Huwag na ho yan, hindi mabuti sa katawan yan. Kay Elizabeth Channel. Paano ba basahin talaga? Elizabeth Channel. Okay, from Yokohama, Japan. Kay Fes Eragon, tama po yun, ating i-boycott ang Vice Ganda at ang McDonald's. So yan po yung ating pamagat ngayong araw. Ang libog sa pera. Kung mapapansin po nyo, lagay natin sa tamang konteksto at tila inililihis ng mga puwersa, malalakas na puwersa, yung direksyon at naratibo kung bakit ba tayo umabot sa bilyon-bilyon, daan-bilyon, trilyong pisong korupsyon dulot ng flood control projects. Huwag lang din po yung proyekto. Huwag lang din po nating tingnan yung libog ng mga magnanakaw sa gobyerno sa pera nating mga Pilipino. Tingnan din natin yung hindi na po makwentang halaga ng mga ari-arian na nasira at nasasalanta paulit-ulit pagka mayroong habagat, pagka mayroong bagyo, higit pa pag nagsanib ang habagat at bagyo o ordinaryong ulan. Tingnan ho ninyo yung mga kasangkapang nasira, bahay, pananim, yung mga nagkasakit, whether ordinary flu o leptospirosis o pneumonia,
hindi pa po yan kasama doon sa trilyong piso na. Almost 2 trillion pesos kung isang dekada nating susumahin. But under the present administration, 550 billion pesos. Iba binida ng kasalukuyang Pangulo ni Bongbong Marcos ni BBM noong 2024 that under his watch, dahil wala ho silang mai-report, walang accomplishment. Gumawa ngayon ng phantom accomplishment. Ibinida niya, on record ito dito sa Tinig Maiso, on record yung mga ating citation. During the SONA, napakahalaga po ng SONA. Bakit? State of the Nation. Ito po ay annual reporting ng kung sino mang Pangulo kung ano na ang estado ng ating bansa. Ano na ang estado ng kanyang pamumuno. Kaya ito dapat honest to goodness, full of transparency and truthfulness. Hindi po pwedeng okasyon ito para patuloy mong budulin ang sambayan ng Pilipino. Nakita po natin noong 2024. Much to his dismay. Pagkatapos ipagyabang with full conviction na 5,500 flood control projects na ang nagawa sa kanyang administrasyon na 3 taon pa lamang, pinak-check siya ng habagat at baha. Nalubog ang malaking bahagi na hindi lamang ng Luzon, hindi lamang ng Metro Manila, kundi ng ating bansa. In denial, itinatanggi at napilitan na magsabing ito na raw ang new normal. Na ang tubig, kung hindi hanggang dibdib, lagpas sa ulo, lagpas sa bahay. Dahil daw sa climate change. Yan ay bahagi ng patuloy na pambubudol. Ang korupsyong naglalabasan ngayon sa mga kasalukuyan at nagaganap na investigasyon, hindi mo maaaring isisi kay climate change. Si climate change ay ang ugat po niyan ang kapabayaan. Yung neglect and indifference ng sangkatauhan, hindi lang po ng Pilipino, kundi ng sangkatauhan sa nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi po si climate change ang may kasalanan kung bakit higit na talamak ang nagaganap na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos Jr. administration. At wag po ninyong tatanggapin yung pambubudol na binanggit niya. Ito na ang new normal. Let's embrace it. Let's learn to live with the flooding. At wag po tayong maniniwala. Dahil po nakaranas sila ng extreme, severe, at total rejection dito sa ginawang referendum nitong 2025 midterm election. Linalagyan lang po natin ng konteksto para hindi po kayo maligaw. No? Huwag po tayong maniniwala na ito ang new normal. Hindi po ito ang new normal. Dapat ang korupsyon linabanan day 1 pa lamang ng kanyang administrasyon. Dahil po sila ay nakaramdam ng grabing rejection mula sa inyo, mga mahal kong kababayan, sa mga Pilipino na akala nila'y nauuto-uto nila, na akala nila'y nabubudol at nagpapabudol sa kanila dahil tahimik lang po tayo. Pero nung tayo po ay nagtungo, kung hindi pinakialaman ng Commission on Election, ang halalan, kung hindi pinalitan yung software na subject din po ng sulat na nakabinbin ngayon dyan sa Senado na imbestigahan, si George Garcia, si Chairman Technical Glitch, lalo pa pong titining at kikinang kung gaano katindi yung rejection na nakuha ng Marcos administration. Ito po yung grado kung susukatin ka yung midterm po. Sang-ayon ba ang iyong nasasakupan, ang iyong pinaglilingkuran sa unang kalahati ng iyong termino, sa first 3 years? Obviously, hindi. Hindi. Rineject po dahil sa issue ng corruption, sa issue ng patuloy na political persecution, sa issue ng seemingly unproclaimed or unannounced martial law, silent martial law, dahil tinatakot yung mga kritiko, pinatatawag sa investigation, in aid of legislation. Wala hanggang ngayon, no? Wala namang na-legislate, wala namang proposed legislation regarding social media user platform. Yung mainstream media nga, hindi na ho nagbabalita.
So, lagyan natin ng tamang konteksto. Ang nangyayari, huwag po tayong magpapabudol, iminumulat po kayo dahil ang sabi ko nga, ang nais natin ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Maraming salamat po sa napakaraming live viewers sa atin na YouTube at ganoon din po sa Facebook. Sana ho ay mag-share kayo, mag-subscribe, mag-follow, mag-like, mag-comment, mag-react at lalo po pa pong dumami ang makarinig at makinabang dito sa ating direktang ugnayan. Hindi ko po layunin na palagi po tayong sang-ayon sa isa't isa. Hindi ko po layunin na pagkatapos ninyong makinig at manood, kung ano man po ang aking tindig, kung ano man po ang aking prinsipyo, paninindigan, paniniwala, opinyon, kuro-kuro ay pareha tayo. Hindi po. Kinakailangan lang magkaroon kayo ng inyong malaya, independent, principled, matapang, maisog na paninindigan dahil bahagi po tayong lahat ng mga usaping panlipunang mahahalaga, kagaya nga po kung paano ninanakaw ang bawat sentimong nanggagaling sa buwis na binabayad ninyo, na buwis na binabayad natin. Balik po tayo dito sa ang libog sa pera. Ang libog po talaga sa pera, kagaya ng aking paulit-ulit na sinasabi sa ating direktang ugnayan ho sa inyo, ang alpha and omega ng korupsyon, ang simula't katapusan, ang simula't dulo ng paghihirap nating mga Pilipino ay ang korupsyon na nakaugat, nakaangkla, nakatanim sa ating taunang budget. Ang nangyayari po ngayon, mapapansin natin na panay labas, panay press release, nag-iimbestiga ng mga bulilyasong flood control program si Bongbong Marcos. Wala naman pong masama doon. Okay? Pero ang direksyon nila, siya yung nagmimistulang concern sa inyo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ipit na lang siya. Kanya kinakailangan niyang baguhin, baliktarin, at i-reshape yung narrative na siya ang pasimuno kung bakit ngayon naglalabasan yung mga katotohanan sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Let us give credit where credit is due. Let me take you back a few months back. Hindi ho ba si Pangulong Duterte ang unang nagpakita ng maanumalyang bicameral conference committee report nitong 2025? Ito po yung naging basihan ng pagpasa ni Bongbong Marcos nitong napaka-maanumalya, mabahong 2025 national budget. Huwag ho ninyo siyang hangaan na nakikita niyong nag-i-inspect. Nakita po nila yung massive, if not total rejection na kanilang nakuha nitong midterm election, kung tatutuhin pong referendum. Hindi maaari na ang magiging naratibo nila, this early, nakikita ko po bilang isang pag nag-a-analyze ng mga usaping panlipunan at nakikita natin ang direksyon ng politika, there is seemingly an open attempt to acquit Bongbong Marcos at least in the bar of public opinion. Yung paglabas-labas niya na nag-i-inspeksyon ng mga dike, ng mga gumuhong flood control programs, ng mga missing o guni-guni, talaga pong guni-guni. Pero yung guni-guni yan po ay produkto ng kanyang sariling bangungot. Bangungot niya po yan sapagkat nung kanyang pinirmahan ang napaka-maanumalyang 2025 national budget, naging aktibong bahagi na rin po siya ng korupsyong nagaganap ngayon sa ating bansa dulot ng maanumalyang paggamit ng pera nating mga Pilipino na nag-uugat sa taunang budget. Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo,
The alpha and the omega of corruption in our country is deeply rooted in our national budget. But the problem now is, alam na nga nila na bulilyaso na, mangled na yung proposed 2025 budget. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Pinirmahan pa rin niya. Kahit umaalingasaw na yung baho, yung lansa ng bulok na panukalang 2025 budget. Hindi po tayo dito nagpo-fault finding, hindi po. Meron po tayong basihan. Pakikita ko po sa inyo para magbalik tanaw po tayo. Ito po yun hindi ba? Screenshot nyo po para may sarili kayong kopya. Ilalagay po natin sa tamang konteksto at direksyon yung mga mahalagang usaping panlipunan. Because I cannot allow that this early, there is an obvious effort and an overt attempt to acquit him, to make him look innocent and in fact hero in the bar of public opinion. Hindi, complicit po ang Marcos administration. Ano po sinabi rito? Kanila po ito mainstream media, kanila ito, Inquirer.net. Marcos thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan. Rene-repaso ang 2025 budget to conform to charter. Ibig sabihin, para hindi ito maging unconstitutional. Masusing pinag-aaralan. Kasama ang kanyang mga kasama sa executive department. Nariyan, yung kanyang finance secretary, nandyan yung budget secretary, nandyan yung public works secretary, nandyan yung socio-economic planning secretary, nandyan sila lahat Masusi nilang pinag-aaralan ang 2025 proposed budget. Sinabi niya, binasa niya yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. Maalala po niyo yun? Sinabi niya na masusi niyang pinag-aralan na yung 4,000, binasa yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. At wala raw siyang nakitang hindi ayos doon. No, malinaw yun. At sinabi namin, wala naman kaming sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ano ang ginawa? Para bahagi ng patuloy na pambubudol, kasi nga bahagi sila nito Itong maanumalyang 2025 budget, ito pong pagnanakaw ng trilyong pisong alaga na, isang dekada na, at 550 billion pesos na flood control funds, hindi maaaring hindi siya managot dito. May pananagutan siya rito dahil 2024 pa ginagawa na yan. Nangyayari na yan. 2024 nangyayari na. Yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha nila noong 2024, hindi ba? At ibinalik sa National Treasury, sa General Fund. Bawal din yun, unconstitutional yun. Pero tatalakayin din po natin yan. Ganon din yung zero funding na natamo ng PhilHealth. How can you now feign ignorance sa pinirmahan mo? Ziniro mo yung budget ng PhilHealth for 2025. Tapos ngayon, ang patuloy na pambubudol, tinutulak nila yung zero billing sa mga billing public hospitals. Paano magsusurvive ang public hospital sa zero billing? Zero budget din ang binigay mo sa PhilHealth. So dito, wag nating hayaan na makapaghugas kamay ang executive department. Wag natin hayaan na makapaghugas kamay ang Office of the President. Mali yung pagpirma nung maanumalyang panukalang budget noong 2025. Ano ang ginawa niya? Pinirmahan pa rin niya. Pruweba. Nag-aaral pa nga raw po sila meron pang press release. At yung salitang yan, kanila galing, thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan, pinag-iisipan, binubuhusan
ng panahon. Wala kang tanggihan dito. Inyong online na outfit ito eh. Diba? Kuhaan po nyo ng larawan bago baka i-take down. Meron na tayo. No? Sisingilin natin sila kung bakit tayo umabot sa puntong ganito na bilyong-bilyong piso na ang nawawala. Malinaw sa kanilang sariling press release nung mga panahon na yon, aktibo at masusi yung ginagawa nilang pag-repasay. And in spite and despite of him claiming to have read each and every page, 4,000 pages more or less of the proposed 2025 budget, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. Itong nangyayari mga revelation dito, hindi po dahil nagbigay siya ng pahayag laban sa korupsyon noong 2025 SONA. Pangpubudol po iyon. The records are there. Matagal na nating sinasabi, matagal lang isiniwalat ni Pangulong Duterte early on this year na maanumalya itong panukalang 2025 budget. Anong nangyari? Pinagtanggol pa nila. Ang nakakatakot, kaya pinapaalalahanan ko yung namumuno ng investigation, si Senador Dante Marcoleta. Nakikita ng mga sambayan ng Pilipino, hindi lang naman ho ako eh. Nagkataon lang na tayo ang pinagkakatiwalaan nyo na magpahayag nung kaparehas po ninyong saloobin, dahil tayo po yung may pahina, kagaya nito, ang Tinig Maisog sa social media, ang ating platform. Ano ho? Ang dami pa ho nakaduda-duda. Unfortunately, nandyan pa rin sa Senado na minsan nang nadawit diyan sa issue ng korupsyon simula pa nung panahon ni Janet Lim Napoles na PDAF ang pinag-uusapan. Yung Priority Development Assistance Fund, yung pork barrel ng mga mambabatas noon, maging senador ka man o maging mambabatas. Nandyan pa ho, nagtatanong pa nga ho yung iba eh. Aktibong-aktibo. At hindi rin natin pwedeng palagpasin yung mismong pumirma doon sa maanumalyang blankong Bicameral Conference Committee report. Ang una niya tinanggi, wala raw blanko. Wala raw siyang nakitang blanko, nakakatiyak daw siya na walang blanko doon sa Bicameral Conference Committee report na kanyang pinirmahan. At pinagkatiwala na raw niya sa kanilang technical working group. Isipin mo kung gaano kawalang hiya yan. Nung naiipit na ang ilalaglag niya yung technical working group, mga mararangal na empleyado ng Senado nung ipit na. Abay nung naghihiring na sa Blue Ribbon, aktibo-aktibo nagtatanong. At nakakakilabot, nakakagalit, nakakainis, ang lumalabas sa bibig, transparency. Para daw transparent. Paano mo ipaliwanag yung pagpirma mo sa Bicameral Conference Committee report na napakaraming blanco? Ang ibig kong sabihin, the Filipinos deserve to know. We deserve to know. Grabe na ho yung pinagdadaanan nung palagiang nalulubog sa baha. Yung hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Hindi na po lumalabas yung tubig. Hindi na po dumadaloy palabas ng kanilang lugar. Lolokohin niyo po kaming harap-harapan. And I am referring to that senator that goes by the name Sherwin Gatchalian. Mahirap po kasi, napakalala na po ng problema. Dito po sa akin pahina, sasabihin lang po natin yung katotohanan. Kahit naman mag-backtrack po kayo. Sinabi niya, pinirmahan niya, at wala raw blanco sa Bicameral Conference Committee report. Pakita ho namin eh. At certified po iyon eh ng isang opisina diyan sa House of Representatives. At pinakita ko rin po sa inyo eh. Yung supposed to be na enrolled bill, wala pong enrolled bill. Bakit? Wala pong pirma eh. Nung apat, nung Secretary General, nung Senate Secretary, nung Speaker of the House of Representatives at nung Presidente ng Senado. Wala pong pirma eh. Therefore, wala pong enrolled bill kung saan mo ikukumpara in case of conflict, in case of controversy as big as this, paano mo ngayon iahambing, wala kang ang enrolled bill. Ano?
So, itinutuwid natin yung mga nangyayari. Balik po tayo dito sa bangungot ni Bongbong Marcos. Dahil sa kanyang naipit na kinakailangan siya magsalita anything that would ignite inspiration para sa mga Pilipino. Nagsalita po na habulin daw ang mga korap na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Bakit parang sagrado ang pangalan ng chairman ng Committee on Appropriation ng House of Representatives noong 19th Congress? Iwas na iwas, hindi binabanggit ang pangalan ni Congressman Saldico. Hindi ho dahil sinasabi kong guilty siya. Subalit, kung gusto natin ng transparency, kung gusto natin ng accountability, wag na ho kayong magpakahirap-hirap pa. Yung hinahanap ninyong minutes of the meeting ng small committee na hindi mailabas-labas at hahanapin pa, go to the source, cut the chase. Wag na ho tayong magpatumpik-tumpik at magpaligoy-ligoy. Ipatawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriations noong 19th Congress. Nandyan pa naman, di ba? Kasama ninyo, hindi ba? Nandyan pa rin, hindi ba? Bakit natin sisikaping hanapin yung wala? Naglolokohan po tayo niyan. Grandstanding po yan. Kung gusto natin matumbok yung nais nating malaman, for the sake of transparency and to make whoever accountable, patawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriations noong 19th Congress. Ipatawag ninyo yung chairman ng Senate Finance Committee noong 19th Congress. Simple tanungin ninyo, sino yung bumubuo ng small committee? Kailan nagharap-harap ang small committee? Ano yung mga revision, amendments, insertion na ginawa ng small committee? Kaninong authority sila nagsingit, nagdagdag bawas diyan sa panukalang budget ng 2025 na ngayon nga ay sumabog na sa inyong mga pagmumukha? Hindi pwede. Hindi pwedeng ililihis natin kung ang hinahanap natin ay transparency and accountability. Hindi po hero si Bongbong Marcos na nagkakaroon ngayon ng investigation. Aktibong kabahagi po siya nito . The moment he signed the unconstitutional, invalid, immoral, illegal 2025 proposed budget, bahagi po siya . Bakit? Di ba na-delay po yan ng ilang araw at sinasabi nila na sinisiguro nila that this conforms to the charter. Yun lamang unconstitutional na . Bakit? Basahin po ninyo yung ating saligang batas. Lahat po ng appropriation measure shall emanate to the exclusion of all other agency or instrumentality of the government from the House of Representatives sa Kongreso. Wala hong gagawing iba ang Executive Department kung may nakita sila na labag sa batas kung hindi i-veto ito. At magkaroon tayo ng re-enacted budget at least for the first quarter of the year.